Magandang gabi sa inyo mga minamahal kong kaibigan. Maligayang pagdating sa inyo sa inyong mga kalusugan paglampas Rimpi. Ngayon ay sama-sama nating matutunan kung paano mabilis na mapawi ang sakit sa ibabang likod. Imbitado ko ang lahat na nakaranas na ng sakit sa ibabang likod at ayaw nang magtiis pa na manatili sa harap ng screen. Kaya ang ilang minutong susunod ay ang huling minuto sa buhay ninyo na nararamdaman pa ninyo ang sakit sa ibabang likod. Kaya tandaan ninyo ang pakiramdam ng sakit ngayon at pagkatapos ng ilang sandali, ito ay magiging alaala na lamang. Posible, may mga taong mahilig sa sakit, kaya maalala pa nila at posibleng magsisisi pa. May iba naman na sobra ng pagod sa sakit sa likod. Sa wakas ay sasabihin nila, tapos na ang sakit. Ano ang gagawin natin ngayon? Una, dapat kilalanin muna natin ang kaaway bago natin ito labanan. Kaya sa kasong ito, pagtuunan natin ang ilang kalamnan. Una, ang kalamnan ng balakang at ibabang likod. Ang kalamnan na ito ay umaabot mula sa lahat ng buto, ng ibabang likod at sa loob ng buto ng balakang. Ito ang buto ng balakang nito. Pinagsama ito na parang dalawang hiwalay na kalamnan pero nagsama bilang isa. Nakikita niyo ba kung gaano kakaiba at kawili-wili ang anatomy ng katawan ng tao? Lahat ay nakikita itong kawili-wili, maliban sa mga freshman at sophomore sa kolehiyo ng medisina. Sa unang pagkakakita, tiyak na magiging kawili-wili ito sa inyo. At sa pamamagitan ng litid nito, ay nakakabit ito sa buto ng hita dito. Ano ang ginagawa nito? Pinapanatiling matatag ang buong rehiyon ng ibabang likod. Kapag ang isang bahagi lamang ang gumagalaw, maaaring magdulot ng sakit. Kapag yumuko, pumihit, anumang galaw na gagawin ninyo, maaari itong magdulot ng problema. Sa loob ng kalamnan na ito ay may mga malalaking ugat ng nerbiyos na dumadaan. Kapag naipit, maaaring magdulot ng sakit hindi lamang sa ibabang likod kundi pati sa binte. Minsan, nagdudulot din ito ng sakit sa harap ng hita kapag naipit ang nerbiyos ng hita dito. Ano pa ang ginagawa nito? Nililimitahan ang liksi ng balakang kapag naglalakad. Kung hindi maganda ang pag-uunat ng kalamnan na ito, ang binti ay gagalaw kasama ng balakang. Ang mga kasukasuan sa pagitan ng mga buto ng gulugod ay magiging sobra ang pasanin na magdudulot ng pagkasira ng kasukasuan. Dahil ang bahagi ng mga hibla ng kalamnan na ito ay nakakabit din sa disk sa pagitan ng mga buto ng gulugod, ang pagiging sobrang higpit o kahinaan nito. Ang sobrang paghihigpit ng ilang hibla at ang hindi sapat na pag-unlad ng iba ay nag-aambag sa pagkasira ng disk sa pagitan ng mga buto ng gulugod na nagpapaubad sa pagbuo ng bulging disc at herniation. Sa madaling salita, ito rin ay paraan ng pag-iwas o pagpabilis ng paggaling pagkatapos. Halimbawa, pinsala sa disk sa pagitan ng mga buto ng gulugod. Iyan ang mga bagay na sama-sama nating gagawin. Ang pagpapapanatag ng rehiyon ng ibabang likod ay napakahalaga. Kapag ang kalamnan ng balakang at ibabang likod ay may iba't ibang tono at lakas, maaaring magdulot ito ng pagbaluktot ng gulugod sa rehiyon ng ibabang likod na nakakaapekto sa galaw ng kasukasuan ng balakang at nagbabago sa posisyon ng buto ng balakang. Kapag mahina ang kalamnan na ito, sa panahon ng galaw, ang mga oblique na kalamnan ng tiyan ay sobrang sasali at ang binti ninyo ay maaapektuhan agad kapag naglalakad. Kapag naglalakad, ang binti ay hindi na gumagalaw ng malaya sa kasukasuan ng balakang tulad nito, kundi gumagalaw kasama ng buto ng balakang tulad nito. At kapag tapos na kayong maglakad, tumayo at tumingin, makikita ninyo na ang isang buto ng balakang ay nasa harap, ang isa naman ay nasa likod. Sa bahaging nasa harap ang buto ng balakang, ang kalamnan ng balakang, at ibabang likod sa panig na iyon ay mas mahina ang paggana habang naglalakad. Ang pangalawang kalamnan na ating pagtuunan ngayon ay ang quadratus lumborum. Ito ay nasa pagitan ng ika-12 tadyang ninyo, ang mismong tadyang na ginamit sa paglikha kay Iba, nalikha na. Kaya ang unang babae sa mundo ay alam nating lahat. Ito ang tadyang na ito. Kanang o kaliwang bahagi. Kung naaalala ninyo, sabihin ninyo sa komento. At ang bahagi ng mga hibla ay hindi na nauugnay sa ika-12 tadyang mula sa transverse processes. Hindi. Nauugnay pa rin sa tadyang. Nakikita nyo ba? At ang bahagi ng mga hibla ay mula sa buto ng balakang pataas dito. Ang direksyon ng mga hibla ay magkakaiba tulad ng gagamba. At ito ay nagbibigay daan sa kalamnan na sumali sa maraming galaw tulad ng pagpihit, paggalaw at pagyuko. Pero kapag nag-spasm, agad nitong nililimitahan ang galaw ng ibabang tadyang na ito. Bukod dito,
Sa mga kaso na sapat ang lakas ng spasm at kasama pa ang tensyon sa external oblique, internal oblique o parehong oblique na kalamnan ng tiyan, ang galaw ay lubhang nalilimitahan. Kung mangyari ito sa isang panig ng ibabang tadyang, makikita natin ang hindi simetriko na hugis ng dibdib. At ang taong nakahiga ng patagilid tulad nito at tumitingin sa katawan niya ay makikita na ang tadyang sa isang panig ay bahagyang nakausli tulad nito, habang ang kabila naman ay tulad nito. Kapag huminga, ang dibdib sa isang panig ay lalawak sa direksyong ito kapag huminga. Habang sa kabilang panig na may spasm, ang dibdib ay lalawak sa direksyong ito kapag huminga. Ibig sabihin, nagbabago ang hugis ng dibdib upang makahinga ng bahagya. Kasama ang dalawang kalamnan na ito at mayroon ding erector spinae. Ang kalamnan na ito ay madalas na nagiging sobrang higpit at madaling ma-overload. At upang maibsan ang pasanin sa kalamnan, kailangan nating bigyang pansin ang isang kalamnan dito na halos lahat tayo ay nakakalimutan, kayo at ako. Ito ang gluteus medius na sumasakop sa buong bahaging ito at may malaking papel sa pagbuo ng pagkasira ng kasukasuan ng balakang. Tiyak na ang sino mang may sakit sa kasukasuan ng balakang ay may mahinang gluteus medius. Pero ngayon, pagtuunan natin ito sa aspeto ng epekto sa ibabang likod. Paano ito nakaaapekto? Tingnan natin. Tingnan habang gumagalaw, naglalakad o simpleng nag-aangat ng isang binti at nakatayo sa kabilang binti. Sa sandaling ito ay nakatayo ako sa kaliwang binti. Sa oras na ito, ang gluteus medius at quadratus lumborum sa kabilang panig ay dapat gumagana. Sinasabi ko dito ang gluteus medius, at dito naman ang quadratus lumborum. Kasama nito ang external oblique at internal oblique. Pero pansamantala, huwag nating gawing komplikado. Sabihin na lang natin na ang quadratus lumborum lamang ang gumagana. At kung mahina ang gluteus medius ko, kung ito ay mapagod sa matagal na galaw, ang puwersa ay lilipat sa quadratus lumborum. Dahil mas malakas ang pag-unlad ng kalamnan na ito kaysa sa gluteus medius. Ito ay napapagod ng mas huli. Halimbawa, sa mahabang paglalakad at kung lahat ay maayos, kapag inilapag ko ang binti sa paglalakad, ang balakang ko ay nananatili sa orihinal na posisyon nito. Balak kong sabihin iyon, pero hindi lubos na angkop ang salita. Ito ay hindi hugis kundi postura. Ibig sabihin ang dalawang buto na ito, ang dalawang anterior superior iliac spine ay nasa simetriko na estado. Tulad nito, dahil ang dalawang kalamnan na ito ay na-activate at gumagana ng maayos na tumutulong sa kalamnan ng balakang at ibabang likod at malaking gluteus sa supporting leg na gumana ng mas mabuti habang gumagalaw. Kahit ang quadriceps sa hita ay gayon din, pero kung mapagod ang gluteus medius ko, kapag inilapag ko ang binti, ang balakang ko ay bahagyang laliko sa panig na ito. At sa oras na iyon, ang quadratus lumborum ay magiging sobrang higpit. Kaya upang mabawasan ang tensyon sa ibabang likod, maaari nating palakasin ang gluteus medius. Ngayon ay gagawin natin iyon. Kaya ang unang hakbang para sa mga mahina, nahihirapan sa sakit at hindi sigurado kung kaya nilang mag-ehersisyo, o kung hindi pa ninyo nasubukan ang kalamnan ng balakang at ibabang likod, ito ang pinakasimpleng unang ehersisyo. Humiga ng patagilid sa likod, ilagay ang dalawang binti ng magkadikit, ang mga paa ay malapit sa isa't isa hanggat maaari. At mula sa posisyong ito, iangat ang isang binti ng maximum na humigit kumulang 45 degrees mula sa sahig, pataas at pababa. Kung mahirap o may discomfort o sakit sa ibabang likod, maaari ninyong ibaba ng lubusan ang binti. Kung nais ninyong dagdagan ng kaunti ang intensidad, huwag ibaba ng lubusan ang binti. Sa posisyong ito, gawin ng 7 beses. Hindi kailangang iangat ng masyadong mataas ang binti. Ang maximum na load sa kalamnan na ito ay nangyayari kapag iniangat sa ganitong taas. Gawin sa magkabilang panig. Kung naramdaman ninyo ang pagkakaiba sa lakas ng kalamnan na ang isang panig ay mas mabilis mapagod kaysa sa kabila, gawin ang parehong bilang ng ulit sa magkabilang panig. Halimbawa, nagawa ninyo ng 10 beses gamit ang kanang binti at 2 set na 10 na may pahinga gamit ang kaliwang binti. Gawin ng ilang set. Maaari ninyong gawin ang 3 hanggang 4 na set sa bawat panig. Ito ang unang posisyon. Sa posisyong ito, ang panloob na bahagi malapit sa gulugod ng kalamnan ng balakang at ibabang likod ay gagana. Bukod dito, tiyak na ang hita ay gagana rin. Posibleng mas maramdaman ninyo ang tensyon doon. Pero ang pangunahing nagdadala ng load ay ang kalamnan ng balakang at ibabang likod. Sa anumang kaso, hindi maaaring sanayin ang kalamnan na iyon ng walang partisipasyon ng hita. Kung iikot ninyo ng bahagya ang binti palabas tulad nito,
ang kalamnan ng balakang at ibabang likod ay gagana sa bahagyang ibang anggulo, pero kasama ang mga adductor. Pinakamainam na sanayin ito kasama ang harap ng hita dahil sa pang-araw-araw na buhay ay magkasamang gumagana ang mga ito. Susunod, ang pangalawang posisyon, ilagay ang mga binti ng bahagyang magkahiwalay. Humigit kumulang lapad ng balikat at mula rito ay iangat din ang binti sa parehong paraan mula sa isang panig at sa kabila. Sa oras na ito, ang panlabas na bahagi ng kalamnan ng balakang at ibabang likod ay gumagana. At mas marami pang load ang napupunta sa kalamnan ng balakang. Sa madaling salita, isa lang itong ibang bahagi ng kalamnan na ito. Kung sa panahon ng ehersisyo ay napansin ninyo na kapag iniangat ang binti, ang buto ng balakang sa kabilang panig ay mingxian na tumataas. Ito ang axis ng buto ng balakang. At napansin ninyo na ang sentro ng timbang ng katawan ay malakas na lumilipat sa kabilang panig. Maaari kayong maglagay ng maliit na unan sa ilalim ng puwit kapag iniangat ang binti, o maaari ring ilagay ang kamay tulad nito, pero pinakamainam ang maliit na unan. Kapag naglagay ng unan ng ganito, ang buto ng balakang ninyo ay mas balanseng, ang sentro ng timbang ay hindi lilihis. Susunod, sa susunod na hakbang, upang dagdagan ang hirap ay gagamit kayo ng resistance band. Kung ikakabit natin ang resistance band na mas malapit sa paa sa binti na nakahiga, gawin ng ganito. Siyempre, depende sa tigas ng banda. Pumili ng angkop na antas upang hindi masyadong mahigpit. Dito ay may mas malakas na puwersa. Kapag hinila pataas ang banda, mas bababa ang puwersa. Ngayon ipapakita ko sa inyo. Kung mas malawak ang pagkakabuka ng binti, dito rin, ang panlabas na bahagi ay magsisimulang gumana. At dagdag pa, dahil may kaunting presyon mula sa gilid, ang harap na bahagi ng gluteus medius ay makakaranas din ng load. Pero mabuti rin iyon, may benepisyo. At sa posisyong ito, piliin din ninyo ang angkop na bilang ng ulit. Kapag nagsimulang mapagod ang kalamnan, kung hindi pa ninyo ito nasanay dati, tumigil muna at gawin ang 3 hanggang 4 na set. Bawat set ay 20 hanggang 10 ulit. Kung ikakabit natin ang elastic band sa ibabaw mismo ng tuhod at gawin ang katulad na galaw, dito ang pagtutol ay mas malakas. Mas mahirap iangat ang binti kaysa walang banda, pero mas madali pa rin, kaysa kapag nasa ibaba ang banda. Ibig sabihin sa posisyong ito ay maaari rin kayong pumili ng antas na angkop sa inyong pisikal na lakas. Naiintindihan ba? Ang bilang ng ulit at set ay naaangkop din sa mas makitid na posisyon, malapad na posisyon at ang pinakamahirap na opsyon para sa mga nakakagawa na ng madali ng 2 paraan noon, kasama o walang resistance band. Tulad nito, ilagay ninyo ang isang binti sa ibabaw ng isa tulad nito upang magdagdag ng timbang, upang dagdagan ang intensidad. At sisimulan nating iangat ang ibabang binti. Sa oras na ito ang itaas na binti ay nakapatong lamang, nagbibigay ito ng dagdag na presyon at iangat ninyo ng ganito. Ibig sabihin ang ehersisyo na ito ay para sa mga wala ng sakit sa likod upang hindi na maulit ang sakit sa likod sa hinaharap. Dito rin ay piliin ninyo ang bilang ng ulit at set. Ito ay ehersisyo na may medyo mataas na intensidad para sa antas na parang may malubhang problema sa gulugod tulad nito. Hakbang-hakbang, maaari ninyong sanayin ang inyong kalamnan sa ibabang likod hanggang sa isang seryosong antas upang hindi na kayo mahiya kapag ipinapakita sa iba. Maaari ninyong ipakita ang sarili at tulungan ang iba. Kaya mga kaibigan, upang mabawasan ang presyon sa ibabang likod at ilipat ito sa tiyan, upang gawin ito, kumuha ng anumang unan na karaniwan ninyong ginagamit sa pagtulog. Pero tandaan na ilalagay ninyo ito sa ilalim ng puwit. Kaya kunin ninyo ang unan ng asawa o asawa. Huwag ninyong sirain ang inyong sariling unan dahil kakailanganin ninyo pa ito sa ulo. Ilagay ang unan sa ilalim ng puwit ninyo ng ganito upang ang inyong ibabang likod ay hindi na humahawak sa patag na ibabaw. Nakikita nyo, ang sahig o kung gagawin sa kama, sofa, upuan sa sahig upang ang bahaging iyon ay nakaangat. At ngayon, gamit ang lakas ng kalamnan at kalooban ay sinusubukan ninyo. Ito ang inyong ibabang likod, partikular ang ikalimang lumbar vertebra. Ang lugar kung saan nakakabit ang sacrum sa ibabang likod, subukan ninyong ilagay pababa ang bahaging ito at idiin ng mabuti sa sahig. Sa oras na ito ang mga kalamnan ng tiyan ay magsisimulang maghigpit. Dito ay kailangan ninyong i-adjust ang posisyon ng binti ng ganito upang ang inyong ibabang likod ay makahawak sa sahig. Nakikita nyo ba? At idiin ng mabuti. Kung sa oras na ito ang tiyan ninyo ay hindi naghihigpit, ibig sabihin masyadong madali ang ehersisyo, iunat ninyo ng bahagya ang binti at subukan ang katulad na bagay gamit ang tuwid na binti. Kung kaya ninyong maabot ng tuwid ang binti at naghihigpit ang tiyan, panatilihin ng ganito.
Kung hindi kaya, ibaluktot ang tuhod at hanapin ang angkop na posisyon ng binti. Itulak ang binti ng bahagyang malayo o hilain ng mas malapit upang kapag naidiin ninyo ang ibabang likod sa sahig, ang tiyan ay kailangang maghigpit din. Ito ang rectus abdominis, ang lugar ng six-pack abs. May mga taong mayroon nito. Tulad ng mga nakikita ninyo sa telebisyon sa mga pelikula na may six-pack abs. Dito mismo ang kailangang maghigpit. At idiin pababa, hawakan ang posisyon ng humigit kumulang 3 segundo. Pakawalan, iangat muli at higpitan ang tiyan. Idiing mabuti pababa at hawakan ng 3 segundo. Iangat. Pero tungkol sa posisyon ng binti, subukan ninyong abutin ang layunin upang sa hinaharap ay matutuhan ninyo. Gawin ang galaw na ito ng tuwid ang binti. Ibig sabihin ilagay pababa ng ganito. Hawakan ng ilang segundo pagkatapos ay pakawalan. Gawin ng 2 set, bawat set ay 13 ulit. At sa ikatlong set, pagkatapos magpahinga ng humigit kumulang 7 segundo sa pagitan ng mga set, ilagay pababa ang ibabang likod, idiin ng buong lakas at panatilihin ang posisyon. At hawakan ang posisyon ng humigit kumulang 20 segundo na may matigas na tiyan. Sa oras na ito, ano ang nangyayari sa inyo? Ang kalamnan ng balakang at ibabang likod ay magiging maluwag at kailangan ninyong huminga sa oras na ito at doon ninyo mararamdaman ang pagbuti ng liksi ng ibabang tadyang, ibig sabihin, ang ika-12 at ika-11 na tadyang. At ang kalamnan ng ibabang likod ay nagiging maluwag habang humihinga. Ito ang ehersisyo. Tingnan ninyo, ganito mga kaibigan. At sa wakas ay narito na ang oras upang pag-usapan ang gluteus medius na matagal nang inaasahan ng lahat. Sanayin natin ang kalamnan na ito upang maibsan ang buong bahaging ito. Buong bahaging ito na sobrang higpit. Kaya ano ang gagawin natin? Humiga ng tagilid. Humiga. Oo. At sa posisyong ito, ang ibabang binti natin ay nakaukit upang mas madaling mapanatili ang balanse. At sa posisyong ito ay sisimulan ninyong iangat ang binti. Gawin ang galaw na ito ng dahan-dahan, unti-unti lamang. Dahil kung mabilis ninyong gawin, kung mabilis ayon sa momentum, mararamdaman ninyong madaling maiangat ang binti pero sa totoo. Kapag sumunod sa momentum, magagawa ang galaw. Kaya mas mabuti na pabagalin ito. Posibleng mas kaunti pa ang ulit. Pero kapalit nito ay mas mabilis kayong makakabawi. Sa ehersisyo na ito ay maaari kayong gumamit ng iba't ibang posisyon ng binti. Halimbawa, ilagay ang binti pasulong, ang bahagi ng kalamnan ay gagana ng diretso kasama ng katawan. Ang gitna ay gagana ng bahagyang paatras. Ilagay ang binti pasulong tulad nito. Mula sa posisyong ito ay iangat. Sa oras na ito, ang harap na bahagi ng gluteus medius ay gagana. At sa bawat posisyon na ito, maaari rin kayong gumawa ng 2 hanggang 3 set sa bawat posisyon mula 1 hanggang 10 ulit depende sa inyong kakayahan. Pisikal na lakas at antas ng pag-unlad. Sige mga kaibigan, nakikita ko sa komento na maraming nagsasabi kung gaano na nabawasan ang sakit sa inyong ibabang likod. Kung hindi pa kayo nakasulat, mangyaring ibahagi ninyo. Huwag mahiya, sabihin ninyo sa porsyento kung maaari. Halimbawa dati 100% sakit, ngayon 3% na lamang, o wala nang sakit o 50% o tumaas pa sa 150%. Sa ganitong paraan, mauunawaan natin kung talagang epektibo ang ehersisyo na ito o hindi. Nakakatulong ba talaga ito sa iba? Pero naiintindihan na ninyo kung ano ang gagawin at kung paano ito gawin. Kaya huwag kayong mahiya. Sama-sama tayong nag-e-ehersisyo upang tulungan ang magulang. Mangyaring mag-iwan ng komento na nagpapatunay kung sino ang sumali. Kita-kits sa mga susunod na video.